Isipin mo ito, ang Estados Unidos ng Amerika, ang isang natitirang superpower ng mundo pagkatapos ng Cold War. Isang bansang may pinakamalakas na sandatahang lakas, bilyon-bilyong dolyar na budget para sa paniktik, mga satellite na kayang silipin ang pinakamaliit na detalye mula sa kalawakan, at mga ahensyang tulad ng CIA at DEA na nakakalat sa bawat sulok ng globo. Sa kabilang banda, may isang lalaki na nagtatago sa isang liblib, maputik at walang kuryenteng bahagi ng kagubatan sa Timog Silangang Asya. Ayon sa lohika ng mundo, kung gugustuhin ng Amerika na hulihin ang lalaking ito ay isang simpleng misyon lamang. Ngunit ang kasaysayan ay may nakakatawa at madilim na paraan ng pagbabaluktot sa lohika. Ang lalaking ito, ang pangunahing tagapagtustos ng salot na sumira sa milyong-milyong buhay sa mga lansangan ng New York, Los Angeles at Chicago, ay ginawang public enemy number 1 ng Amerika. Nagpatong sila ng $2 milyong na pabuya sa kanyang ulo. Naglunsad sila ng mga lihim na operasyon, nakipagsabwatan sa mga kalapit na bansa at ginamit ang lahat ng impluwensyang diplomatiko upang siya ay mapabagsak at mabulok sa isang malamig na selda sa Amerika. Ngunit kailanman hindi siya nahuli ng Estados Unidos, hindi siya namatay sa gitna ng umuulan na bala, hindi siya pinusasa ng mga ahente ng DEA. Sa halip, ang lalaking tinaguri ang hari ng opyo, ang pinakamalaki at pinakakinatatakutang drug lord ng kanyang panahon, ay namatay sa katandaan, nababalot ng karangyaan, natutulog sa malambot na kama sa isang mansyon sa Kapitolyo ng Myanmar bilang isang malaya at mayamang negosyante. Ito ang nakakagimbal at halos hindi kapanipaniwalang kwento ni Chiang Chi-fu. Ngunit sa mga pahina ng kasaysayan, sa mga ulat ng mga pulis at sa mga bulong ng mga rebelde sa kabundukan, mas kilala siya sa isang pangalan na nagdadala ng takot at paggalang: si Kun Sa. Upang maintindihan kung paano naging isang higanteng hindi matumba-tumba si Kun Sa, kailangan nating maglakbay pabalik sa panahon at sa isang napakapartikular na heograpiya. Maligayang pagdating sa Golden Triangle o ang ginintuang tatsulok. Ito ang masukal, mabundok at halos hindi mapasukang hangganan kung saan nagtatagpo ang tatlong bansa: ang Myanmar na dating kilala bilang Burma, ang Thailand at ang Laos. Ito ay isang lugar na tilang nakalimutan ng batas, kung saan ang tanging nasusunod ay ang lakas ng armas at ang dami ng pera. Ipinanganak si Kun Sa noong Pebrero 17, 1933 sa isang maliit at maalikabok na nayon sa rehiyon ng Shan sa Burma. Ang kanyang ama ay isang Tsino na kabilang sa lahing Han at ang kanyang ina ay isang katutubong Shan. Ang halong dugong ito ay magiging malaking bahagi ng kanyang pagkakakilanlan at taktika sa paglipas ng mga taon. Sa kanyang paglaki, ang rehiyon ng Shan ay binalot ng matinding kaguluhan. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at ang paglaya ng Burma mula sa mga British, ang bansa ay nahati sa iba't ibang paksyon. Dumagdag pa sa kaguluhan ng pagdating ng mga natalong sundalo ng Kuomintang, KMT, mula sa China. Mga puwersang tumakas mula sa pag-usbong ng komunismo sa ilalim ni Mao Zedong. Ang mga sundalong ito ng KMT ay nagtayo ng mga kampo sa Shan State at upang mapunduhan ang kanilang patuloy na pakikibaka, itinuro nila sa mga lokal ang isang napakahalagang kaalaman: ang malawakang pagtatanim ng opium poppy at ang paggawa ng droga. Dito nagsimula ang edukasyon ng batang si Kun Sa, hindi sa loob ng paaralan, kundi sa militar. Nakatanggap siya ng formal na pagsasanay sa pakikidigma mula sa mga mismong sundalo ng Kuomintang. Natutunan niya ang taktika ng guerrilla warfare, ang pamamahala ng mga tropa, at higit sa lahat, ang leksyon na magiging pundasyon ng kanyang imperyo. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa dulo ng baril, at ang baril ay nabibili lamang sa pamamagitan ng opyo. Noong dekada 60, ang gobyerno ng Burma ay desperado na sugpuin ang iba't ibang rebelyon sa kanilang bansa, lalo na ang mga komunistang grupo. Dahil walang sapat na pondo at sundalo ang gobyerno para kontrolin ang buong bansa, naglabas sila ng isang programa na tinawag na Kakweye o mga lokal na milisya. Ang kasunduan ay simple ngunit mapanganib. Binigyan ng gobyerno ang mga lokal na leader ng armas at lisensya upang magtayo ng sarili nilang hukbo para labanan ng mga komunista. Bilang kapalit sa kanilang serbisyo, pinayagan silang gumamit ng mga kalsada at pasilidad ng gobyerno para sa kanilang sariling negosyo. Para kay Kun Sa, ito ang gintong pagkakataon. Ginamit niya ang suporta ng gobyerno upang palakihin ang kanyang hukbo. Ngunit sa halip na tumutok sa paglaban sa mga komunista, ibinuhos niya ang kanyang atensyon sa pagpapalawak ng kanyang negosyo sa opyo. Sa maikling panahon, siya ay naging isang napakalakas na warlord. Ngunit ang kanyang labis na paglakas ay naging banta sa mismong gobyerno na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan.
Noong 1969, natuklasan ng gobyerno ng Burma ang kanyang tunay na lakas at potensyal na panganib, kaya't siya ay inaresto at ikinulong sa isang kulungan sa Rangoon. Sa paningin ng marami, iyon na ang katapusan ng kanyang kwento. Ngunit hindi nila alam ang katapatan ng mga taong nasa ilalim niya. Makalipas ang 4 na taon, noong 1973, gumawa ng isang matapang at desperadong hakbang ang kanyang mga pinagkakatiwalaang tinyente. Dinukot nila ang 2 inosenteng doktor na Ruso mula sa isang ospital sa Shan State. Ang demand ng mga rebelde, palayain si Kun Sa o papatayin nila ang mga dayuhan. Ang pangyayaring ito ay lumikha ng isang internasyonal na krisis. Ayaw ng gobyerno ng Burma na magkaroon ng isyu sa makapangyarihang Soviet Union. Kaya't sa tulong ng isang diplomatikong intervention mula sa Thailand, napilitan silang pakawalan si Kun Sa noong 1974 pabalik sa Thailand. Ito ang naging turning point. Ang leyon ay nakawala na mula sa kanyang hawla at sa pagkakataong ito, mas matalino, mas galit at mas ambisyoso siya. Matapos makalaya, bumalik si Kun Sa kanyang kuta. Naiintindihan niya na upang mabuhay, kailangan niya ng isang mas malaking layunin na susundan ng mga tao. Hindi siya maaaring makilala lamang bilang isang simpleng nagbebenta ng droga, kaya't binalot niya ang kanyang sarili sa bandila ng nasyonalismo. Inideklara niya ang kanyang sarili bilang isang freedom fighter o tagapagpalaya. Binuo niya ang Mong Thai Army, MTA. Ang kanyang pangakong ipinagsigawan sa buong mundo ay ang ipaglaban ng kalayaan at kasarinlan ng mga taong Shan mula sa mapang-aping pamamahala ng gobyerno ng Myanmar. Para sa libu-libong mahihirap na mamamayan ng Shan State, si Kun Sa ay isang bayani. Siya ang nagbigay sa kanila ng trabaho, nagpatayo ng mga paaralan, nagpagawa ng mga kalsada at nagprotekta sa kanila mula sa mga abusadong militar ng estado. Ngunit ang rebolusyong ito ay may napakamahal na presyo. Upang pakainin at armasan ang kanyang tinatayang 20,000 sundalo na may mga anti-aircraft guns at modernong kagamitan, kinailangan niya ng bilyon-bilyong dolyar. At iyon ay nagmula sa isang puting pulbos, ang heroin. Sa rurok ng kanyang kapangyarihan noong dekada 80 hanggang dekada 90, tinatayang kontrolado ni Kun Sa ang halos 80% ng supply ng heroin mula sa Golden Triangle at halos 40% ng kabuuang supply ng heroin sa buong mundo. Ang kanyang negosyo ay isang perpektong makina. Mula sa mga bundok ng Myanmar, ang heroin ay pinupuslit patungong Thailand, isinasakay sa mga barko at eroplano at ipinapadala sa Europa, Australia at higit sa lahat sa Estados Unidos. Ang pagbaha ng mura ngunit napakapuro na heroin sa Amerika ay nagdulot ng malawakang krisis. Ang mga lansangan ng New York City ay napuno ng mga lulong sa droga. Ang mga krimen ay tumaas, ang mga pamilya ay nawasak, at ang epidemya ng addiction dulot ng produkto ni Kun Sa ay naging isang pambansang sakuna. Dahil dito, napukaw niya ang galit ng nag-iisang superpower ng mundo. Ang Drug Enforcement Administration o DEA ng Amerika ay naglunsad ng iba't ibang operasyon. Tinawag siyang pinakamalaking banta sa kapayapaan at kalusugan ng mundo. Formal siyang sinampahan ng kaso sa isang korte sa New York noong 1989. Inilabas ang makasaysayang pabuya na $2 milyong. Subalit, paano mo huhulihin ang isang hari sa loob ng kanyang sariling kastilyo? Ang Estados Unidos ay naharap sa isang malaking balakid. Hindi nila maaaring basta-basta ipadala ang kanilang mga sundalo o mga special forces tulad ng Navy SEALs o Delta Force sa loob ng sovereign territory ng Myanmar o Thailand nang hindi nagdudulot ng isang pang-internasyonal na gyera. Bukod pa rito, ang topografiya ng Humong ay sadyang napakahirap pasukin. Kahit nasubukan nilang bombahin ito, tiyak na mauunawaan at malalaman ito agad ng intelligence network ni Hun Sa. Siya ay protektado ng isang napakalaking hukbo na handang mamatay para sa kanya. Nakipaglaro siya ng cat and mouse sa pinakamagagaling na ahinti ng Amerika at sa bawat pagkakataon, ang Opium King ang siyang nananalo. Lagi siyang isang hakbang na mas nauna. Ngunit walang imperyo ang tumatagal ng habang buhay. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 90, nagsimulang gumuho ang mga pader sa paligid ni Kun Sa. Hindi mula sa labas, kundi mula sa loob. Ang mga purong nasyonalistang Shan sa loob ng kanyang mismong hukbo, ang Mong Thai Army, ay nagsimulang mamulat sa masakit na katotohanan. Napagtanto nila na si Kun Sa ay hindi talaga isang freedom fighter. Nakita nilang ginagamit lamang niya ang kanilang revolusyon bilang pananggalang at palusot upang protektahan ang kanyang bilyon-bilyong dolyar na imperyo ng droga. Ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang mag-aklas at humiwalay sa kanya. Kasabay nito, pinalakas ng gobyerno ng Myanmar ang kanilang pag-atake sa kanyang mga teritoryo. Isinara rin ng Thailand ang kanilang mga border na humarang sa pangunahing ruta ng kalakalan ng kanyang produkto. Dumilim din ang relasyon niya sa iba pang kalabang grupong rebelde.
Ang lalaking hindi kayang pabagsakin ng Amerika ay unti-unting na-corner ng sariling sitwasyon. Nasa bingit na siya ng pagkatalo. Alam niya na kung mahuhuli siya ng Amerika o kung mapapatay siya ng kanyang mga kalaban sa kabundukan, matatapos ang kanyang linya. Kaya naman, noong Enero 1996, gumawa si Kunsa ng isang hakbang na muling nagpasabog sa utak ng mga eksperto sa buong mundo. Isang hakbang ng purong henyo at pagiging tuso. Bago pa man siya tuluyang bumagsak, lihim siyang nakipag-ugnayan sa militar ng Myanmar, sa mismong gobyernong kanyang nilabanan sa loob ng maraming dekada. Inialok niya ang isang kasunduan na hindi nila matatanggihan. Isusuko niya ang kanyang sarili. Isusuko niya ang kabuuan ng kanyang napakalaking hukbo. Isusuko niya ang kanyang kuta sa Homong at tatapusin niya ang rebelyon sa Shan State. Ang kapalit, hindi siya ipapadala sa Estados Unidos upang harapin ang mga kaso doon at bibigyan siya ng amnestiya at proteksyon. Tinatayang noong ika-7 ng Enero 1996, pumasok ang mga sundalo ng gobyerno sa Homong nang walang ni isang putok ng baril. Sa isang formal na seremonya, inilatag ng libu-libong sundalo ng Mongtai Army ang kanilang mga armas. Ibinaba ng hari ng Opyu ang kanyang korona. Ang Amerika ay sumiklab sa galit. Desperado ang Estados Unidos. Iginiit nila ang extradition ni Kunsa. Gusto nilang makita siyang nakaposas sa isang korte sa New York at magdusa sa isang maximum security prison para sa libu-libong Amerikano na namatay dahil sa kanyang heroin. Ngunit, pinanindigan ng Myanmar ang kasunduan. Ayon sa gobyerno, nilabag ni Kunsa ang batas ng kanilang bansa, kaya't sa kanilang bansa siya mananagot. Ngunit, ang pananagot na ito ay malayo sa inaasahan ng marami. Hindi kinulong si Kunsa sa isang madilim na Bartolina. Bilang gantimpala sa pagtapos ng malaking rebelyon, inilipat siya ng gobyerno sa kabisera ng Yangon. Dito, binigyan siya ng isang malaki at marangyang mansyon na binabantayan ng mismong militar ng estado. Ang dating kinatatakutang warlord ay nagbihis ng suit at naging isang lehitimong negosyante. Gamit ang bahagi ng kanyang bilyon-bilyong na tagong yaman, nagbukas siya ng mga kumpanya ng bus na muhunan sa konstruksyon at nag-ari ng mga sikat na minahan ng ruby at sapiro sa bansa. Nabuhay siya ng tahimik at payapa, malayo sa mga lamok at putik ng gubat na kanyang pinagharian noon. Hanggang sa kanyang huling hininga, hindi naranasan ni Kunsa ang parusa ng internasyonal na komunidad. Namatay siya sa natural na dahilan matapos ang matagal na sakit na kinabibilangan ng diabetes at alta presyon noong Oktubre 26, 2007. Siya ay 74 na taong gulang. Dinala ni Kunsa sa kanyang libingan ang mga hindi mabilang na sikreto ng Golden Triangle, ang lokasyon ng kanyang mga natitirang yaman, ang pangalan ng mga politiko at general na binayaran niya sa loob ng 4 na dekada at ang tunay na lalim ng kalakalan ng droga sa Asya. Sa paningin ng pamahalaan ng Myanmar, siya ay isang rebelde na natutong magbalik loob. Sa mga matatanda ng Shan State, marahil siya ay nananatiling isang pinuno na minsan ay nagbigay ng boses sa kanilang mga hinaing. Ngunit sa natitirang bahagi ng mundo, siya ay ang arkitekto ng pagkawasak, ang lalaking nagtanim ng bulaklak upang anihin ang kamatayan. Sa huli, ang kwento ni Kunsa ay nag-iiwan ng isang mapait na lasa sa kasaysayan. Ito ay isang patunay na sa komplikadong laro ng digmaan, politika, bilyon-bilyong dolyar at droga, hindi palagi ang batas o ang mga superpower ang nananalo. Minsan, ang pinakamalaking kontrabida ay nakakatakas sa dulo, nabubuhay ng marangya at namamatay na nakapikit sa kapayapaan, habang ang mundong iniwan niya ay patuloy na nagbabayad sa halaga ng kanyang imperyo. Kung nag-enjoy kayo sa video na ito at marami kayong natutunan, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa ating channel. Marami pa tayong gagawing mga deep dive at kwentong gaya nito sa mga susunod na araw. Maraming salamat sa panonood at hanggang sa muli, paalam!